Pero wala akong dahilan para magsinungaling sa'yo. Sigurado ako sa nakita ko. Ang dami kong pinagsisihan. Kasalanan ko ang lahat ng to. Mas gagalingan ko pa po. Hindi po ako titigil hanggat hindi ako humuhusay. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. Sabi nga nila, lahat ng tao sa mundong ito ay may kanya-kanyang bubog sa buhay. Maaaring dahil ito sa mga masasakit na pinagdaan natin sa buhay. O di kaya'y mga salitang minsay dumurog sa pagkatao natin. At ang mga bubog na ito ay daladala natin sa paglipas ng mga taon. Pero may ibang mga tao na hindi na kayang mamuhay ng normal dahil masyadong malaki ang sugat na iniwan ng mga bubog na dala nila. At ang masaklap, ang dahilan sa likod ng sugat na ito ay ang mismong tao na dapat sana'y nag-alaga at kumalinga sa kanila. Magandang araw sa lahat ng listeners namin dito sa Kwentong Takip Silim. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres, at maghahandog na naman sa inyo ng isang kwentong nakakapangilabot na tiyak akong magugustuhan nyo. Kaya sit back, relax, and get terrified sa kwentong pinamagatang Kasalanan ng Ina. Bakla ka ng taon. Sigurado ka bang hindi to scam? Alam mo naman ang sabi nila, if it's too good to be true, it probably is. Masyadong malaki yung rate na sinasabi mo para sa isang private tutor, ha? Ang hirap paniwalaan. Gaga, papahamak ba kita? Maniwala ka sa akin, legit offer yan. Halos 1 taon din ako sa trabahong yan, no? Maayos ang pasweldo. Tsaka pak na pak yung daddy ng bata. Si Sir Brian, ang sarap. Baka kaya mo lang gusto yung trabaho dahil dun sa tatay ng bata, ah. Well, major factor nga yan. Pero seryoso, malaki talagang offer nila. Kasi hindi madaling makahanap ng private tutor na kaya rin magturo ng piano lesson. Mahilig kasi talaga si Madeline na magpatutog ng piano. Magaling naman siya, pero ewan ko, may pagka-perfectionist daw kasi batang yun. Gusto raw mas matuto pa. Mabait ba yung batang tuturuan ko? Mabait naman, tsaka 12 years old na rin naman yun, kaya hindi ka masyadong masa-stress. Yun nga lang, may pagka-weird. Madalas, hindi mo makausap ng maayos. Ewan, parang napaka-mysterious ng batang yun. Madaming handa sa buhay. Baka dahil nga, wala ng mami, tapos lagi pang busy sa trabaho yung daddy niya, kaya ganon. Mga katulong lang kasi nag-aalaga sa kanya. Ah, kaya naman pala. Pero ang maipapayo ko lang sa'yo, gawin mo lang ang trabaho mo ha, nothing more, nothing less. Kung meron kang mapapansin sa pamilya nila, huwag mo nang pakialaman. It's not your job to fix it, okay? Basta magturo ka lang, kunin mo yung sweldo mo at umuwi. Ganun lang kasimple. Huwag mong gawing komplikado ang buhay mo. Good day, Sir Jupiter, at sa lahat ng listeners ng Kwentong Takip Silim. Ako po si Thea, 30 years old at isang public school teacher. Isa po akong new subscriber at nalaman ko po ang tungkol sa inyong channel mula sa co-teacher ko. Minsan ko kasing naikwento sa kanya ang tungkol sa nakakatakot kong karanasan. Kaya nagsuggest po siya na ipadala ko sa inyo ang aking kwento. Nagsimula po ang lahat nang tinanggap ko ang job offer bilang isang private tutor at piano lesson instructor. Trabaho po talaga yon ng college friend kong si Vin. Pero dahil magtatrabaho na siya sa Japan, ibinigay niya sa akin ang trabahong ito. Bilang isang breadwinner at single mom na kailangan ng extra income, hindi ko po pinalagpas ang pagkakataong yon. Ang hindi ko alam,
Ang trabahong ito pala ang magdudulot ng lagim sa buhay ko. I'm so glad na recommend ka ni Vince sa amin. He's a great teacher. Pero syempre, hindi ko rin siya masisi kung gusto niyang maghanap ng better opportunities abroad. Anyway, how long have you been playing the piano? Mula po nung bata pa ako. Mahilig kasing magpiano ang papa ko. Tinuruan niya ako. Hindi naman po ako ganun kagaling, saka medyo matagal na rin ako hindi nakakapagpiano eh. Pero rest assured na tama lang ang kaalaman ko para turuan ang anak ninyo. That's good to know. I'm sure na-mention na rin naman ni Vince sa'yo na marunong na talagang magpiano ang anak ko. Kailangan lang niya ng tutulong sa kanya para i-polish ang skills niya. Yung makakasama niyang mag-rehearse at tutukan talaga siya. Opo sir, kayang-kaya ko po yan. Good. Tsaka, she's very particular with her studies. Kaya kumukuha talaga ako ng private tutor for her. Dati kasi, ang asawa ko nagtuturo sa kanya. Pero since wala na siya, kaya kumukuha na lang ako ng tutor. Wala na po palang asawa niyo? Yeah, she died 5 years ago. Horrible accident. Siya po ba yung nasa portrait? Sir Jupiter, malaki ang kanilang sala at puno ng mga mamahaling kasangkapan at vintage items. Unang tingin pa lang, alam mo na may kayang nakatira. Pero ang pinakamakakakuha ng atensyon mo sa kanilang sala ay ang nakahang na malaking portrait ng isang magandang babae. Morena ito, mahaba at kulot na buhok. Mapula ang labi at nangungusap ang mga mata. Pero ang nakakapagtakay parang may buhay ang portrait. Tila ba tinititigan ako ng babae sa malalim na paraan. Yung tipong pakiramdam ko'y kilala niya ako at ang buong pagkatao ko. Alam ko pong weird, pero yun talaga ang naramdaman ko. Yeah, siyang namayapa akong asawa, si Emma. Sinadya niyang ilagay ang portrait niya sa sala nung nabubuhay pa siya para daw makita ng mga bisita ang kagandahan niya. My wife loved the attention. Maganda naman po talaga ang asawa niya, sir. Parang beauty queen. Salamat. Sigurado kong matutuwa siya kung naririnig ka niya ngayon. I'm sure si Madeline na yon. Siya lang naman tumutugtog ng piano sa bahay na to. Halika, puntahan natin siya at nang magkakilala na kayo. Sige po, sir. Malapit lang sa sala ang music room na sinadya raw ipagawa ng namayapa nitong asawa para sa kanilang anak. Dito na rin daw mismo gagawin ang tutorial sessions namin dahil may desk and chairs na sa loob. Pagkapasok pa lang namin ay sinalubong na kami ng isang grand piano na kahit alam kong luma na ay sobrang nakakamangha pa ring tingnan. Unang beses ko pong nakita si Madeline sa araw na yon. Para siyang nalulunod sa musikang tinutugtog niya. Nakapikit ang kanyang mga mata pero lumulutang po ang angking ganda niya, Sir Jupiter. Kung pagbabasehan ang portrait na nakita ko, masasabi kong nagmana si Madeline sa kanyang ina. Bravo! Dad, sinabi ko na po sa inyo dati pa. Huwag niyo akong istorbohin pag nagpapiano ako. Bakit? Ano bang masama sa ginawa ko? Ina-appreciate ko lang naman ang husay mo ah. It's not enough. Mas magaling pa rin si Sydney kesa sa akin. Yung kaklase mong marunong rin magpiano? Anak, okay lang yun. Mas matagal na siyang nagtitrain kesa sa'yo. Tsaka, hindi mo kailangan makipag-compete sa kanya. Pareho kayong magaling in your own rights. No! Madeline, wait. I'm sorry. Okay lang. Hindi naman siya laging ganito. Ayoko lang magkaroon ka ng masamang impression sa anak ko. Mabait na bata si Madeline. Masyado lang siyang maraming pinagdaanan sa buhay. You know, traumas and all.
Ay, naiintindihan ko. Lahat naman tayo may kanya-kanyang bubog sa buhay. Pati mga bata hindi nakakaligtas dyan. Salamat, Thea. Ang isang kagaya mo ang kailangan ko para sa anak ko. Yung malawak ang pang-unawa. Hindi madaling pakitunguhan ng anak ko. Hindi kasi siya madaling magtiwala or mag-open up sa mga kahit na sino. Hindi ko masasabing magiging madali ang trabaho mong turuan siya. But I can assure you, hindi siya masamang bata. Sir Jupiter, aaminin ko po na nagkaroon ako ng second thoughts na tanggapin ang trabahong yun. Hindi kasi ako sigurado kung kaya ko bang i-handle ang isang batang kagaya ni Madeline. Masyado po itong mysterious at wala akong idea kung gaano kalalim ang sugat na dinadala niya. Pero hindi rin talaga sapat ang sahod na nakukuha ko bilang isang public school teacher. Mag-isa kong binubuhay ang 1-year-old child ko noon. Ako rin ang gumagastos sa maintenance ng tatay ko. Kaming dalawa na lang kasi sa pamilya namin at hindi ko siya pwedeng pabayaan. Kaya naman kahit nagdadalawang isip, tinanggap ko pa rin ang trabaho bilang private tutor ni Madeline. Balik ka dun sa first verse. I think pwede mo mas gawing smooth yung melody. Huwag mo masyadong idiin yung kamay mo. Just relax. Gusto ko mas maramdaman mo ang message ng kanta. Kasi pag ginawa mo yan, mas mararamdaman din ng mga nakikinig sa iyo yung emosyon ng kanta. Mali ba ang ginawa ko kanina? Ay, hindi. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Magaling ka na kasi sa technical aspect ng pagpiplay ng piano eh. Kaya kayang-kaya mo tong patugtugin kahit nakapikit ka pa. Sa ngayon, ang kailangan nating pagtuunan ng pansin, yung emosyon mo. Wala kasing mangyayari kung magaling ka lang tumugtog pero wala namang emosyon ng tinutugtog mo. Naiintindihan mo ba yung sinasabi ko? Yeah. Okay, subukan natin ulit ha. This time, gusto kong mas lagyan mo pa ng emosyon, okay? Subukan mo lang. Alam kong kaya mo eh. There you go. You're doing great. Ituloy mo lang. Ay, sino kayo nagbukas ng pinto? Wala namang tao. Tsaka, hindi rin naman humahangin. Paano bumukas yun? No! Ay, Madeline, anong problema? Ba't ka huminto sa pagtugtog? No! I'm sorry po. I'm sorry. Nagtaka po ako nang bigla na lang umiyak si Madeline. Paulit-ulit na nagsorry. Nakatuon ang kanyang mga mata sa nakabukas na pinto. Nanginginig po siya at nanlalaki ang mga mata. Bigla na lang siyang tumayo at tumakbo papunta sa likod ko. Yumakap siya sa akin, takot na takot. Pero hindi ko naman maintindihan kung bakit. Tumingin po ako sa may pinto. Wala pa ring tao. Kaya hindi ko alam kung ano ang kinatatakutan niya. Ay, Madeline, ano nangyayari sa'yo? Nanginginig ka. Si Mommy. Ha? She's here. Anong sinasabi mo eh? Di ba patay na siya? Nandito na naman siya. Hindi ko po matanggal-tanggal sa isip ko ang pangyayaring yun. Pagkatapos po kasi niyang umiyak at matakot ay bigla na lang siyang tumakbo papunta sa kwarto niya. Nagkulong na po siya doon at hindi na lumabas. Naalala ko ang reminder ni Vince sa akin na huwag raw akong makialam sa pamilya ng batang tuturuan ko at gawin na lang ang trabaho ko. Pero hindi ko po napigilan ang sarili kong maging concern kaya nagtanong ako sa katulong nila. Paminsan-minsan talaga nagkakaganyan si Madeline. Hindi nga rin po namin alam kung anong dahilan. Sinabi na namin to kay Sir pero humingi lang siya ng pasensya at pangunawa. Intindihin na lang daw namin si Madeline. Ganun ba? O sige, obserbahan ko na lang muna si Madeline. Pag nangyari pa ulit to, susubukan kong kausapin si Sir Brian. Habang tumatagal ay lalo po akong nag-aalala para kay Madeline. Feeling ko po kasi ay hindi siya naaalagaan ng maayos.
One time, habang nasa tutorial session kami, may napansin po akong malaking pasa sa kanyang braso. Madeline, ang laking pasa nito ah. Saan mo to nakuha? I'm okay. No, you're not. Sobrang laki ng pasa mo. Sigurado akong masakit na masakit to. Ano nangyari sa'yo? Sino may gawa nito sa'yo? Okay nga lang ako eh. May nambubuli ba sa'yo sa school? Huwag kang matakot. Sabihin mo lang sa akin, ako ang kakausap. Please. Huwag ka na lang pong makialam. Alam ko na may pumipigil sa kanyang magsabi ng totoo. At gusto kong alamin kung ano yun. Hindi kaya ng konsensya ko ang magbulag-bulagan ngayong nakikita kong nasasaktan si Madeline. Sumagi po sa isip ko na baka pinagbubuhatan siya ng kamay ng daddy niya pero mahirap po itong paniwalaan. Sa maikling panahon na nakasama ko si Sir Brian, hindi siya ang bayolenteng klase ng tao. Masyado siyang mabait at hindi ko siya narinig na pinangtaasan ng boses si Madeline. Sa katunayan, napakahaba ng pasensya niya dito. Isang araw po pagkarating ko sa bahay nila, naabutan ko si Madeline na mag-isang tumutugtog ng piano. Hindi po ako tuluyang pumasok dahil ayoko siyang maistorbo. Bahagya ko lang binuksan ang pinto at tiningnan siya. Magaling ka, Madeline. Hindi mo kailangan mag-alala dahil magaling ka. Sana makarecover ka sa mga trauma mo balang araw. Ang bata-bata mo pa. Ang dami mo pang pwedeng makamit sa buhay mo. Sorry po. I'm Mad- sorry, Mom. Promise. Mas gagalingan ko pa po. Hindi po ako titigil hanggat hindi ako umuhusay. Sorry po, Mommy. Please, patawarin niyo po ako. Sir Jupiter, nanlaki po ang mga mata ko nang makita ang isang anino na nakatayo sa tabi ng piano. Nakaharap ito kay Madeline at tila ba kinakausap ang bata. Hindi ko ma-explain ang nararamdaman ko nung oras na yun pero mas nanaig po ang pag-aalala ko para kay Madeline. Kaya naman po mabilis akong tumakbo papunta sa kanya. Madeline! Halika rito! Sorry, Mom. I'm so sorry. Sino kausap mo? Wala dito, mami mo. Halika na. Umalis na tayo dito. Sinabi ko sa mga katulong ang tungkol sa nangyari pero hindi pa naman daw nila na-experience ang ganong bagay dati. Kakausapin raw nila ang amo nila at sasabihin ditong ipabless ulit ang bahay. Baka raw kasi may masamang espiritu ang namumugad doon. Pero hindi ako mapakali, Sir Jupiter. Feeling ko kasi hindi lang basta isang masamang kaluluwa ang aninong nakita ko kanina. Malakas ang kutob ko. Ang ina ni Madeline ang nakita ko. Oh, Thea, pauwi ka na ba? Opo, sir. Ba't ka ginabi? Medyo napasarap lang po yung kwentuhan namin. Masaya palang kasamang mga katulong nyo dito, sir. Sinabi mo pa, sila ang nagbibigay ng buhay sa bahay na to. Alam mo, ihahatid na kita pa uwi. Ay, naku, hindi na po, sir. Kaya ko na po. No, I insist. Gabi na at baka mahirapan kang sumakay. Delikado pa naman ang panahon ngayon. Ay, nakakahiya naman po. Hindi mo kailangan mahiya sa akin. Private tutor ka ng anak ko. Kaya hindi ka na iba sa akin. Salamat po. Wala na nga po akong nagawa kundi tanggapin ang alok niyang ihatid ako. Medyo nailang nga lang po ako lalo pat hindi naman ako sanay sa ganon. Pero makwento po siya kaya hindi nang tagal ay naging komportable na rin po ako. Alam mo, nakaka-relate ako sa struggles mo bilang isang single parent. Kailangan nating magpakaama at magpakaina at the same time. Ang hirap kaya nun. Hanggang ngayon, di ko pa rin nahahanap ang tamang balanse.
5 years ang patay ang asawa ko. 5 years na akong single dad. Pero ba't hanggang ngayon ay nangangapa pa rin ako? Uy, don't be too hard on yourself. Wala namang kasing manual na binigay kung paano maging single parent, diba? Nandito na tayo sa ganitong sitwasyon ng hindi natin pinaplano. Hindi naman natin in-expect na mawawalan tayo ng partner, diba? In your case, sumakabilang buhay. Sa case ko naman, sumakabilang bahay. Seryoso? Nagawa ka talagang ipagpalit ng ex mo? Bulag ba siya? Sa ganda talino mong yan? Oy, si sir naman binobola ako. Hindi, seryoso ko. Kahit gaano pa kaganda at katalinong isang babae, kung gugustuhin siyang lokohin ng partner niya, lolokohin at lolokohin talaga siya nun. Wala sa ganda talino yan. Sa bagay, Pero okay na yun, sir. Maayos ng buhay namin ng anak ko. Hindi ko kailangan ng lalaking manluloko, walang paninindigan at walang bayag. napakabobo niya para pakawalan ng isang tulad mo. It's definitely his loss. Hindi pa doon nagtapos ang gabi namin dahil in-invite po niya akong mag-dinner. Nag-decline po ako dahil nakakahiya. Pero syempre as expected, nagawa na naman niyang baguhin ang isip ko. Sa huli ay napao niya akong kumain sa isang restaurant bago umuwi. Sir Jupiter, aminado po ako na nag-enjoy po ako sa company niya. Mabait kasi si Brian at may sense of humor. Higit sa lahat, naiintindihan niya ang pinagdadaanan ko bilang isang single mom. Mabilis po kami nagkaroon ng koneksyon dahil dito. Hanggang sa nasundan ang dates namin. Bawat pagkikita namin ay naging special sa akin at ang saya-saya ko pagkasama ko siya. Anak, ayoko makialam sa kasiyahan mo. Alam ko kasi na matagal na panahon ka rin hindi nakaramdam ng ganitong klaseng saya. Pero anak, sigurado ka na ba talaga kay Brian? Nakakasiguro ka na bang hindi kanya sasaktan sa uli? Wala naman pong kasiguraduhan sa buhay pa. Pero ang sigurado po ako, mabuting tao si Brian at hindi niya gugustuhing masaktan ako. Mahal niya ako at mahal ko na rin po siya. Mabuti naman kung gano'n, anak. Basta mag-iingat ka, ha? Lagaan mo ang sarili mo at ang puso mo. Opo, salamat po sa paalala. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Alam ko po kung anong ginagawa ko. Tuluyan na nga pong nahulog ang loob namin ni Brian sa isa't isa. Pero nag-decide po kami na wag muna itong sabihin kay Madeline. Hahanap muna kami ng tamang pagkakataon. Hindi pa kasi namin alam kung ano ang magiging possible reaction niya at ayaw rin naming dumagdag pa ito sa mga pinagdadaanan ng bata. Dahan-dahan lang muna, yun ang napagkasunduan namin. Isang beses po sumama ako sa kanilang mag-ama sa school ni Madeline dahil may program doon. Tutugtog raw ng piano si Madeline. Hindi siya madalas nakikipag-usap o nagpa-practice sa mga activities. Masyado kasing introvert ang anak ko. Pero pag pinatugtog mo siya ng piano, nawawala lahat ng hiya at reservations niya. Kaya naman napapapayag siya agad ng teachers niya na mag-participate dito sa program nila. Malakas talagang connection ng piano sa pagkatao niya. Iba kasi talaga ang hatak ng musika eh. Malaki ang matutulong nito sa atin. Kagaya ko na ang music, isa yun sa pinaguhugutan ko ng lakas pag may pinagdadaanan ako. Yeah, music is so powerful. Kaya sinusuportahan ko talaga ang pagpapiano ng anak ko. Mamaya pa naman siguro magsistart ang program, no? Magsi-CR muna ako. O sige, dito lang ako. Habang nagbabanyo po ako ay may narinig akong kwento mula sa mga ina na walang kaalam-alam na nakikinig pala ako sa kanila. Pinag-uusapan nila si Madeline. Weirdong bata raw ito at hindi makausap ng maayos. Sa katunayan, halos hindi raw ito umiimik sa eskwelahan. Pati mga teachers raw nito ay nahihirapan dahil sobrang laki ng walls na itinayo ni Madeline
upang protektahan ang sarili mula sa mundo. May iba raw na tinutukso ito pero karamihan sa mga kaklase at schoolmates nito ay natatakot. Isang beses raw kasi, bigla na lang umiyak at nagsisigaw si Madeline sa loob ng library. Ang sabi nito, sinusundo raw ito ng mami nito pero ayaw nitong sumama. Halos lahat naman sa school ay alam na patay na ang ina nito. Huwag mo nalang isipin ang mga narinig mo kanina. Hayaan mo sila kung anong gusto nilang isipin. Nasasaktan ako para kay Madeline eh. Hindi niya deserve ang lahat ng to. Believe me, hindi rin madali para sa akin ang lahat ng to. Ayaw mo bang patingnan sa psychiatrist si Madeline? Sa tingin ko kasi kailangan niya ng professional help eh. Mabait siyang bata and she's also talented. Kaya sayang naman kung masisira ang future niya dahil sa dinadala niyang traumas, diba? Don't worry. Iko-consider ko ang suggestion mo. O oobserbahan ko si Madeline. At kung saan tingin ko'y kailangan na talaga niya ng professional help. Sabay natin siyang dadalhin sa isang psychiatrist. At that point, sapat na po sa akin na kahit paano'y kinonsider ni Brian ang suggestion ko. At least ay nabuksan ko po ang isip niya. Gusto ko lang naman po talagang mapabuti si Madeline. Malaki ang nakikita kong potential niya at ayokong tuluyang masira ang buhay niya dahil lang sa kanyang nakaraan. Nice one! Finally, nakuha mo na rin! Thank you po. Magsi-CR lang po muna ako sandali. Sure, dito lang ako. Hintayin kita. Hmm? Hello, anak. Pa, kumusta po kayo dyan ni Baby Kim? Hindi ba siya umiiyak? Kanina umiiyak, ayaw tumahan. Pero ngayon okay na, mahimbing na yung tulog. Kaya huwag ka na mag-alala dyan at mag-focus ka na lang sa trabaho mo, ha? Ako na bahala dito. Salamat po. Anak, sino yung babaeng kasama mo? At parang may bumubulong ng kung ano sa likod mo. Ha? Mag-isa lang naman po ako. Baka gunin-gunin ko lang yun. Para kasing may bumubulong eh. Hindi ko naman maintindihan kung ano sinasabi. Sino yung tumutugtog? Anak? Hello? Okay ka lang ba? Tatawag na lang po ako ulit. Nagtaka po ako kung bakit tumutugtog ang piano. Hindi pa naman bumabalik si Madeline. Pero rinig na rinig ko po talaga ang tunog ng piano. Nakakapangilapot hanggang sa napalingon ako sa malaking salamin sa loob ng music room at doon ko nakita ang isang maputlang babae na puno ng dugo. Nakasuot siya ng puting bestida, naglalalim ang sulok ng kanyang mga mata at mariing nakatitig sa akin. Nagpang-abot ang mga tingin namin at nakita ko po kung paano siyang ngumisi na parang bang isang demonyo. Nanlaki ang mga mata ko at nabatras ako sa takot. Gusto kong tumakbo pero nanigas ang katawan ko at halos hindi ako makakilos. Sir Jupiter, hindi ko po makakalimutan ang sunod niyang ginawa. Gamit ang kanyang mga kamay sa pilitan niyang binuksan ng pagkalaki-laki ang kanyang bibig at mula dito ay umagos ang napakaraming dugo at insekto. Nagkagulo po sa bahay nang marinig nila ang malakas kong pagsigaw. Kaagad na dumating ang mga katulong pero huli na dahil nandilim na po ang paningin ko at tuluyang hinimatay. Nang magising ako, nasa loob na ako ng isang kwarto at nakaupo sa tabi ko si Brian. Anong oras na? Mag-aalas 8 na. Don't worry, tumawag na ako sa inyo at pinalam ko sa papa mo ang nangyari. Ako na rin mismo maghahatid sa'yo pa uwi. But for now, mag-relax ka muna. Brian, may nakita kong tugo ang babae kanina sa music room. Nakakatakot siyang tingnan. Ang sama ng titig niya sa akin para bang galit siya. It was Mom. Madeline,
Kanina ka pa ba dyan? Di ba sinabi ko sa'yo matulog ka na? Bumalik ka na sa kwarto mo, anak. Sige na. Maaga pang pasok mo bukas. Si Mom yung nakita mo. Anong ibig mong sabihin? She is mad. She hates you. Isang gabi, nilagnat si Madeline at iyak ng iyak. Ayaw niyang magpaiwan sa akin, kaya tumawag na lang ako sa bahay at sinabi sa papa ko na baka matagal pa akong makakauwi. Mabuti na lang at tulog na ang anak ko noon at si papa na raw muna ang bahala sa kanya. Pasensya ka na talaga. Importante kasi ang meeting na to. Hindi pa ako makakauwi ngayon. Okay lang, huwag kang mag-alala. Ako na munang bahala dito. Hindi ko iiwanan si Madeline. Salamat talaga. Pasensya ka na. Mag-focus ka na sa meeting mo at umuwi ka agad dito pag nakatapos ka na sa trabaho, okay? Pagkatapos kong kausapin si Brian ay binalikan ko na po sa kwarto niya si Madeline. Balisa po siya at palagi akong tinatawag. Naupo ako sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Please don't leave me. Dito ka lang sa tabi ko. Please? I'm scared. Shh! Sige na, magpahinga ka na. Wala kang dapat ikatakot, Nasa tabi mo lang ako, hindi kita iiwan, okay? Promise? I promise. Kahit papano ay nagawa po niyang kumalma dahil sa sinabi ko. Hindi ko binitiwan ang kamay niya hanggang sa makatulog siya. Sa oras pong yun, mas naawa pa ako kay Madeline. Gusto kong malaman kung saan nanggaling ang mga takot niya. Gusto kong tanggalin lahat ng takot na kanyang nararamdaman. Sino yun? Iginala ko ang paningin ko sa loob ng banyo. Pero wala naman po ako nakitang kahit sino doon. Ang napansin ko lang ay nakabukas na ang gripo. Kaagad ko po itong pinatay at lalabas na sana agad ng banyo. Pero bago pa man ako tuluyang makalabas ay may narinig na naman ako. Paglingon ko po ay nagulantang ako sa aking nakita. May isang babaeng nakatayo sa may shower area. Natatabunan po siya ng shower curtain pero sigurado ako sa nakita ko. Naliligo siya sa napakaraming dugo na bumubuhos mula sa shower. Habang tumatagal ay palakas ng palakas ang kanyang pag-iyak. Nakakapangilabot siyang pakinggan. Dahil sa takot ay napasigaw ako ng malakas. Mabilis akong lumabas ng banyo at isinara ang pintuan. Madeline, bakit mo ko tinulak? Layuan mo ako! Ano? Layuan mo ang pamilya ko! Mga agaw! Nanlaki po ang mga mata ko nang mapansing ng iba ang boses ni Madeline. Sobrang sama din po ng tingin niya sa akin. Ang bigat sa pakiramdam. Matagal po bago nang register sa isip ko ang nangyayari. Hindi po kasi ako makapaniwala. Pero hindi nagtagal ay na-realize ko rin na hindi si Madeline ang kaharap ko. Sinasapian siya ng sarili niyang ina. Si Emma ang kaharap ko sa oras na yon. Emma? Wala kang lugar sa pamamahin na to. Umalis ka na! Bakit mo to ginagawa mo sa sarili mong anak? Wala kang alam, kaya huwag kang makialam! Sarili mong anak, pinahihirapan mo? Anong klaseng ina ka? Kitang-kita ko po ang galit sa mukha niya dahil sa sinabi ko. Sir Jupiter, napasigaw po ako ng malakas sa sunod na nangyari. Bigla pong lumutang sa ere si Madeline at naging kulay itim ang kanyang mga mata. Kaagad po akong tumayo at tatakbo sana palabas ng kwarto, pero... Bakit ayaw bumukas? Tulong! Tulungan niyo ako! Buksan niyo yung pinto! Tulong! Please! Tulungan niyo ako!
Muli akong napalingon kay Madeline at nakita ang biglaang paglitaw ng mga pasa sa kanyang katawan. Nakalutang pa rin siya sa ere, wala sa sarili at bumubulong ng kung ano-anong bagay na hindi ko maintindihan. Sinubukan ko uling buksan ang pinto pero wala pa rin nangyari hanggang sa nakita kong lumulutang na palapit sa akin si Madeline. Trumipli ang tibok ng puso ko at hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Kita ko po ang galit sa kanyang mukha. Para bang handa siyang saktan ako ng walang pagdadalawang isip. Sa sobrang takot ko po ay bigla na namang nandilim ang paningin ko. Bumagsak ako sa sahig at tuluyang hinimatay. Are you okay? Wait, huwag ka munang bumangon. Kailangan mo pang magpahinga. Uuwi na ako. Ayoko na rito. Thea, please. Nakita kong kaluluwa ng asawa mo. Sinaniban niya si Madeline. Imposible ang sinasabi mo. Hindi ko alam kung bakit ayaw mo maniwala sa akin. Pero wala akong dahilan para magsinungaling sa'yo. Sigurado ako sa nakita ko. Matagal nang patay ang asawa ko kaya... Matagal na siyang patay pero hanggang ngayon, hindi pa rin natatahimik ang kaluluwa niya. Hindi ko alam kung bakit. Pero sigurado ako, siyang gumagambala kay Madeline. Pinahihirapan niya ang sarili niyang anak. Mahal niya si Madeline. Ewan ko! Hindi ko alam kung anong rason para gawin niya to sa anak niyo. Imposible. I'm sorry. But I quit. Ano? Hindi na ako makakatagal sa bahay na to. Ayaw ni Emma na nandito ako. Hindi ko man alam kung bakit. Pero sa tingin ko, kailangan kong sundin ang gusto niya. Ikakapahama ko kung mananatili pa ako rito. Thea, please. Pag-usapan muna natin to. Ayaw mo maniwala sa akin. Wala kang planong gawin sa mga nangyayari sa bahay na to. Kaya wala ring rason para manatili pa ako rito. Sorry, Brian, pero hindi ko pwedeng isakripisyo ang kaligtasan ko. May anak akong naghihintay sa akin. Baby, tahan na, please. Mommy's here. Stop crying na. Sandali lang, baby, ha? Dito ka muna sa crib mo. Magtitimpla lang ng gatas si Mommy. Promise, sandali lang ako, ha? Sandali lang to, baby. Hintayin mo lang si Mommy. Binilisan ko po ang kilos ko, Sir Jupiter. Agad akong pumunta sa kusina at nagtimpla ng gatas. Ayoko na kasing abalahin pa si Papa nung oras na yun kasi nagpapahinga na siya. Ilang minuto lang ang lumipas at natapos na agad ako. Narinig ko pa rin ang malakas na pag-iyak ng anak ko. Kaya naman mabilis akong bumalik sa kwarto pero nakakapagtaka na habang papalapit ako ay bigla namang tumahimik ang anak ko. Hanggang sa nagulantang na lang po ako sa aking nakita pagkabalik ko sa kwarto. Nakatayo sa tabi ng crib ng anak ko ang isang duguang babae. Siya po yung nakita ko sa bahay ni Brian. Lumingon siya sa akin at ngumisi na parang isang demonyo. Sobrang lapad ng kanyang ngiti na parang mapupunit na ang kanyang mukha. Diyos ko! Ang anak ko! Umalis ka dito! Tigilan mo na ako, Emma! Mabilis po akong tumakbo palapit sa crib at kagad na kinarga ang anak ko. Samantala bigla na lang pong naglaho ang multo ni Emma na parabang tinangay ito ng hangin. Nanginginig po ako sa takot ng oras na yun, Sir Jupiter. Hindi ko kasi in-expect na susundan ako ng kaluluwa niya hanggang sa bahay. Kinabukasan ay nagpunta ako sa isang kilalang espiritista upang ikonsulta ang nangyari nung nagdaang gabi. Gusto ko rin makasiguro na hindi magagalaw ni Emma ang anak ko. Puno ng galit ang kaluluwang sumusunod sa iyo, Ine. Hindi ko pa matukoy ang pinag-uugatan ng galit niya, ha? Pero isang bagay ang sigurado ako. Puno siya ng inggit at hindi niya matanggap ang kanyang kamatayan. Anong kailangan niya sa akin? Kung si Emma ang kalulong tinutukoy niyo, wala na siyang rason para habulin pa ako. Umalis na ako sa bahay nila kagaya ng gusto niya. Mas makakabuti kung haharapin mo ang mga bagay na dapat mong harapin. Nagkaroon kayo ng koneksyon sa hindi inaasahang pagkakataon.
Hindi mo ito ginusto o hiningi, pero ngayon ay konektado ka na sa kanila. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, damay ka na dito. Paano ang anak ko? Wala siyang kinalaman dito. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung madadamay ang anak ko rito. May inilabas na pulang bracelet ang espiritista. Napapaligiran ito ng mga pulang bato na nagsilbing palamuti. Siya mismo ang nagsuot ng bracelet sa anak ko pagkatapos ay may ibinulong na tila orasyon. Heto, ito ang magsisilbing pangontra ng anak mo sa kahit anong masamang elemento. Huwag na huwag mo itong hihiwalay sa kanya, lalo na ngayong may kaluluwang umaaligid sa inyo. Maraming salamat po. Pero tandaan mo, proteksyon lang ito, hindi solusyon. Kailangan mo pa rin harapin ang sitwasyong kinasusuungan mo ngayon. Ito lang ang tanging paraan upang tuluyan kayong layuan ng masamang kaluluwang sumusunod sa iyo. Nabalot po ako ng takot nun, Sir Jupiter. Mas nanaigang takot ko para sa aking anak dahil ayokong madamay siya sa kinakaharap ko. Ganyan naman siguro talaga lahat ng ina. Di baling ako ang mahirapan, wag lang ang anak ko. So, ganun-ganun na lang? Hindi ka na magpapakita sa akin? Tatapusin mo na lang ang relasyon natin? Sana maintindihan mo na ginagawa ko lang kung ano mas makakabuti para sa atin. Ayaw ng kaluluwa ng asawa mo sa akin eh. Hindi makakabuti para sa akin kung patuloy akong pupunta sa inyo. Patay na ang asawa ko. Matagal na. Bakit mahahayaan mo diktahan ng isang patay ang buhay natin? Dahil galit ang kaluluwa niya. Hindi pa rin siya mapakali at lalong hindi siya matatahimik kung ipagpapatuloy natin ang relasyon natin. Ayaw niyang lumapit ako sa inyo. Ayaw niya makialam ako sa pamilya ninyo. Thea, pwede bang pag-usapan natin to? Makita tayo bukas. Hindi naman kasi tama na basta-basta na lang natin tutuldukan ng relasyon natin dahil lang dito. O sige, magkita tayo bukas. Sir Jupiter, nagdesisyon po akong harapin si Brian para ma-settle na ang lahat ng bagay. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung anong pwede naming gawin noon, pero naniniwala ako na kung mag-uusap kami ng maayos, makakagawa kami ng desisyon na makakabuti para sa amin. Yun lang ang nasa isip ko hanggang sa matulog ako kinagabihan. Ang hindi ko po inaasahan, nagkaroon ako ng isang panaginip na mas lalong dumagdag sa mga katanungan ko. Sorry, Mom. Ang simple-simple lang ng pinapagawa ko, hindi mo pa magawa ng tama. Sorry po. Stop crying. Alam mong naiirita ako pag may naririnig akong umiiyak. Kagalingan ko pa po. Promise ko po yan sa inyo. Aba dapat lang. Sinasayang mo ang oras ko sa pagtuturo sa'yo ng piano. Eh wala naman ako nakikitang improvements. Gusto mo bang itigil na lang natin to? Hindi. Wag po, Mommy. Gusto ko po maging magaling sa pagtugtog ng piano. I want to be like you po. Gusto ko po maging proud kayo sa akin. Marami ka pang kakainin bigas bago ka maging kasing galing ko. Hindi mo nga magawang pataasin ang grades mo eh. Ano? Hanggang second honor lang ba talagang kaya mo? Kasi po, Stop giving me excuses! You're such an incompetent child! Stupida! Naluha po ako sa mga narinig kong masasakit na salitang binitiwan ni Emma kay Madeline. Kaya naman palang ganun na lang kabigat ang daladalang trauma ng bata. Masyado pala itong pinagmalupitan ng sariling ina. Hindi na po kaya ng puso ko ang tingnan lang ang nangyayari, kaya mabilis akong lumapit sa kanila. Hinawakan ko si Madeline at kinabig palayo kay Emma. Tama na yan. Bakit ba ang sakit mo magsalita sa sarili mong anak? Anong klase kang ina? sino po kayo? Huwag niyo pong gagalitin si Mommy. Nakakatakot po siya pag galit. Hindi niya ako masisinda, kaya huwag kang matatakot, okay? Emma, mag-usap nga tayo. Ipaintindi mo sa akin kung bakit nagagawa mo mga bagay na to kay Madeline. Wala ka bang pagmamahal sa anak mo? Wala kang pakialam! Mommy,
Nang lingunin po ako ni Emma ay naging kulay itim ang kanyang mga mata. Duguan ito at napapaligiran ng napakaraming sugat ang kanyang mukha. Napaatras ako sa takot, pero walang ano-ano'y inabot niya ang aking lieg at sinakal ako. Sinubukan kong manlaban pero nahirapan ako dahil sa kakaibang lakas niya. Mabuti na lang at nagising ako mula sa masamang panaginip na yon. Panaginip lang. Panaginip lang yan. Hindi ko kailangan matakot. Sir Jupiter, malakas ang paniniwala ko na hindi lang random ang napanaginipan ko. Pakiramdam ko ay yun talaga ang nangyari noon. Naging malupit nga si Emma kay Madeline. Muli akong lumapit sa espiritista upang humingi ng explanation sa napanaginipan ko. Pakiramdam ko po hindi coincidence yung napanaginipan ko tungkol kay Emma at Madeline. Naniniwala ako may halong katotohanan yun. Hindi ako ang may hawak ng sagot sa mga tanong mo, Ineng. Alam mo kung ano ang dapat mong gawin upang makakuha ng kasagutan. Pero hindi ko alam kung sasabihin ni Brian sa akin ang lahat eh. Imbinsihin mo siya. Dahil hindi kayo makakawala sa sitwasyong ito kung hindi niyo haharapin ang mapait na katotohanan habang binabaliwala niyo ito. Mas lalong lumalakas ang puwersa ng kaluluwang sumusunod sa inyo. Hindi ito matatahimik. Sa gabing yun ay nagdesisyon akong pilitin si Brian na sabihin sa akin ang lahat ng nalalaman niya. Ikinuwento ko sa kanyang tungkol sa napanaginipan ko at itinanong sa kanya kung ito ba talaga ang totoong nangyari noong nabubuhay pa si Emma. Pinilit ko siyang sabihin sa akin ang katotohanan, ang lahat-lahat kung gusto niya akong manatili sa buhay niya. Kailangan niyang ibunyag sa akin ang lahat ng kanyang sikreto. So, totoong sinasaktan ni Emma si Madeline dati? Kagaya ng pagiging isang magaling na pianist. Madaling mauubos ang pasensya ni Emma pag hindi nakukuha ni Madeline ang tinuturo niya. Nagagalit kaagad siya. Ilang beses ko na siyang pinakiusapan na huwag masyadong i-pressure ang anak namin. Pero nagagalit lang siya eh. Han, bata lang si Madeline. Let her enjoy her childhood. Hindi mo ba nakikita? Wala na siyang ibang ginagawa kundi mag-aral at mag-practice ng piano. When was the last time na nakita mo siyang naglalaro na parang isang normal na bata? Hindi siya isang normal na bata. Ayoko maging normal ang anak natin, naiintindihan mo? She's a gifted child. And I want her to live an extraordinary life. Pero Han, Huwag mong pakialaman ang pagpapalaki ko sa mga anak natin. Padre de pamilya ka. Ang trabaho mo ay buhayin kami ng mga anak natin. Magtrabaho ka. Magpasok ka ng maraming pera sa pamamahay na to. Pero ang pagpapalaki ng bata, ako ang masusunod. hindi naman yata tama yan. Asawa mo ko at ako ang mga ama ng mga bata. May karapatan din akong palakihin sila. Alam ko kung anong ginagawa ko. Iniisip ko lang kung anong mas makakabuti para kay Madeline. Magtiwala ka lang sa akin at huwag kang makialam. Makikita mo, magiging successful ang anak natin. At balang araw, pasasalamatan niya ako. Aaminin ko, malaki rin ang kasalanan ko. Masyado ko kasing mahal si Emma at hindi ko kaya mawala siya sa akin. Kaya imbes na patuloy na makiusap, hinayaan ko siya kung anong gusto niyang gawin. Tinolerate mong mga ginagawa niya kahit alam mong mali yun? I know, mali ako. Naging mahina ako at sunod-sunuran sa asawa ko eh. Bakit sa ganun? May problema ba siya sa pag-iisip? Kasi sa totoo lang, hindi gawain ng isang matinong magulang yung ginawa niya kay Madeline eh. Masalimuot ang buhay ni Emma bago kami nagkakilala. She had a dark past na naging dahilan kung bakit nag-iba ang pananaw niya sa buhay.
Si Papa lang naman talaga ang kakampi ko sa buhay eh. Sa kanya lang ako nakaramdam ng tunay na pagmamahal. Tinrato niya ako na parang prinsesa. Kahit na ayaw ni Mama. Pero nung namatay siya dahil sa sakit sa puso, naging impyerno ng buhay ko. Bakit? Anong nangyari nung nawala ang papa mo? Matagal nang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang mama ko. Pero nung nawala si Papa, mas lumala pa ang bisyo niya. Kung minsan ay pinagbubuhatan niya ako ng kamay kahit wala naman akong kasalanan. Laging mainit ang ulo niya at akong pinagbubuntunan niya ng galit. Inabuso ka ng sarili mong ina? Hanggang sa may nakilala siyang isang lalaki na kagaya niyang lulong din sa bisyo. Wala akong nagawa nung pinatira niya yung hayop na yun sa bahay namin. Wala rin akong nagawa nung kinahasa ko nung lalaking yun. Hindi lang isang beses, kundi maraming beses. Paulit-ulit niyang binaboy ang katawan ko. At nung nagsumbong ako kay Mama, sinampal niya ako. Pinagsalitaan at tinawag na sinungaling. Anong klase siyang ina? Paano niya nagawa yun sa'yo? Dahil wala siyang kwenta! Demonyo siya! Ipinapangako ko sa'yo, ngayong magkasama na tayo, wala nang kahit na sinong makakapanakit sa'yo. Nandito lang ako para palaging pasayahin at protektahan ka. Tatabunan natin ng masasayang alaala ang madilim mong nakaraan. Thanks, hon. Mahal na mahal kita. Dahil sa nakaraan niya, nakagawa siya ng masasamang bagay na nag-iwan din ng trauma sa sarili niyang anak. Ang buong akala ko, pag pinuno ko siya ng pagmamahal, ay magagawa ko siyang iligtas mula sa madilim niyang nakaraan. Mali pala ako. Dahil pati kami ay nilulod niya rin sa kadiliman. Sa umpisa, normal naman ang pagsasama namin. You know, typical husband and wife. Nasa bahay lang siya, nagpapiano, nag-aasikaso ng mga gawaing bahay. Ako naman ay nagpo-focus sa trabaho. Pero nung nagkaroon kami ng 2 anak, doon ko na napansin ang pagbabago niya. Bakit? Ano nangyari? Paano siya nagbago? Para siyang naging obsessed sa akin. At kung ano-anong unreasonable na bagay na ang iniisip niya at binibintang sa akin. Kagaya ng... Han, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, wala kaming relasyon ni Celine. May asawa at anak na yun. Tumawag ako sa office mo kanina. Siya ang sumagot. Siya na naman! Natural. Sekretary ko siya eh. Matagal ko nang sinabi sa'yo na sisantihin mo na ang malanding babaeng yon. Gusto mong may mawala ng trabaho dahil lang dyan sa pagsiselos mo? Baka naman may namamagitan talaga sa inyo, kaya hindi mo siya magawang alisin sa trabaho. Han, please. Ilang beses na natin pinag-uusapan to. Wala kaming relasyon at hindi kita magagawang lokohin. Siguraduhin mo lang. Dahil sa oras na malaman kong nangangaliwa ka, papatayin ko kayong 2 ng kabit mo. Paghihiwa-hiwalayin ko yung mga katawan nyo at tatagtarin ng pinong-pino. Han, ano ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Totoo yung mga sinasabi ko. Papatayin ko talaga kayo. Ayaw niyang maniwala na hindi ko siya niloloko. Kung ano-anong bagay kasi ang pinapasok niya sa isip niya. But God knows, hindi ako nagtaksil sa kanya. Sa kabila ng masasamang bagay na pinakita niya sa akin. Ni minsan ay hindi pumasok sa isip ko na maghanap ng iba. Naging paranoid siya. Pakiramdam niya siguro laging may aagaw sa'yo mula sa kanya. Takot siya dahil
Ikaw ang nagdala ng liwanag sa buhay niya at pag nawala ka, magiging madilim ulit ang mundo niya. Siguro nga, ganun na ang nangyari. Pero bukod sa madalas naming pag-aaway dahil sa selos niya, ilang beses rin niya akong pinagbuhatan ng kamay. Ano? I know it's quite unusual. Madalas kasi narinig nating sinasaktan ng lalaki ang babae sa pisikal na paraan. But in our case, ako ang sinasaktan ni Emma. Sinasampal, tinutulak, sinusuntok at binabato ng kung ano-ano. Maraming beses niya itong ginawa sa akin. Nagtataka na nga ang mga kasama ko sa trabaho kung bakit may mga pasa ako sa katawan. Kung ano-ano excuses lang ang sinasabi ko. Hindi ko rin kasi matanggap sa sarili ko na sinasaktan ako ng asawa ko. Diyos ko, bakit hinayaan mong lahat ng yun? Hindi na ako magtataka kung pati si Madeline sinasaktan niya. Pati si George, sinasaktan niya. Sino si George? Panganay naming anak. Lumaking close sa isa't isa sina George at Madeline. Sa kabila ng mga pinagdaanan nila, nagmamahalan pa rin sila. Pareho silang pinipressure ni Emma. At tuwing nagkakamali, pinapalo sila agad nito. Pero laging pinoprotektahan ni George si Madeline. Kaya madalas na ito ang napapalo ni Emma. Nasaan na si George ngayon? Wala na siya. Wala na. You mean, patay na siya? Pinatay siya ng kanyang sariling ina. Ano? Pwede ba, Han? Pagod ako sa trabaho. Wala akong energy para makipag-away sa'yo. Pag-usapan na lang natin to bukas. Wag mo akong tatalikuran pag kinakausap pa kita. Sagutin mo ako, saan ka nang galing? Bakit ngayon ka lang umuwi? Tumawag ako sa'yo kanina, di ba? Sabi ko, a-attend ako ng birthday party ng boss namin. Pumayag ka. Sabi mo, basta umuwi ako bago mag 9 p.m. Oh, 8:30 pa lang. Pero nandito na ako sa bahay. Ano pa bang kinagagalit mo? Wala akong maalalang pumayag ako. Sinungaling ka! Han, please naman, pumayag ka nung nagpaalam ako sa'yo kanina. Paano mo yun nakalimutan? Tsaka bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? No! You're manipulating me! Han, ano ba? Tama na. Liar! Cheater! Papatayin ko kayo ng babae mo! Tama na sabi, sumusobra ka na. I'm sorry. Han, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Sinaktan mo ko! Sorry, Han, please. Napuno na lang ako eh. Walang hiya ka! Sir Jupiter, dahil raw sa ginawa ni Brian, ay lalo lang umigting ang galit ni Emma. Sinugod siya nito at pinaulanan ng maraming sampal. Ilang beses rin daw siya nitong sinuntok at tinulak, pero hindi raw gumanti si Brian. Sinubukan niyang mas pahabain pa ang kanyang pasensya. Ayaw na kasi niyang maulit ang pananakit dito. Hanggang sa bigla raw dumating si George at nakita ang pag-aaway nila. Iyak raw ito ng iyak at sinubukan silang patigilin. George, anak, pumasok ka muna sa kwarto mo. Nag-uusap lang kami ng mami mo, okay? Stop crying. George! Go back to your room. Ang tigas talaga ng ulo mo ah! Di ba sinabi ko nang matulog na kayo ni Madeline? Bakit gising ka pa? Makakatikim ka talaga sa aking bata ka. Han, wag mo na siyang pagalitan. Lalo lang iiyak ang bata. Kaya lumalaking mahina at suwail ang mga anak natin eh. Dahil sa konsentidor nilang ama. George, hindi mo ba ako naririnig? Go back to your room! Bigla raw itong itinulak ni Emma at laking gulat nila nang bumagsak si George sa sahig. Pero bago yun ay nauntog muna ang ulo nito sa matulis na dulo ng glass table. Napasigaw si Brian sa gulat. Nadigas naman daw sa kinatatayuan si Emma nang ma-realize kung ano ang nangyari. Dilat ang mga mata ni George at dumadaloy sa sahig ang napakaraming dugo mula sa ulo ng bata. George, anak, hindi. Hindi pwede. Hindi ko sinasadya. No! Wala akong kasalanan. Hindi ko siya pinatay. Wala na siyang pulso, Emma. Wala na ang anak natin. Hindi! Tata, Mami!
Nasaktan mo si Kuya! Ba't ka? Diyos ko, ano? Bakit mo sinaksak ang mami mo? Madeline, tumigil ka na! Ibaba mo ang kutsilyo! Rot in hell, Mommy! Bad ka! I hate you! Sir Jupiter, wala na raw nangyaring investigation. Pinalabas kasi nila na si George ang sumaksak kay Emma. Hindi na nakayanan ng batang lahat ng pagmamaltrato ng sarili nitong ina, kaya umabot na ang galit nito sa sukdulan. At upang makaganti, itinulak nito si Emma dahilan para mabagok ang ulo ng bata sa mesa. Nagdesisyon si Brian na magsinungaling upang protektahan si Madeline. Masyado na raw kasi itong maraming pinagdaanan sa buhay at ayaw niyang madagdagan pa yun. Ito ang rason kung bakit ayokong humingi ng tulong sa isang psychiatrist. Tinulungan ko kasi si Madeline na ibaon sa limot ang nakaraan. To the point na hindi niya na maalala niya siya mismo ang pumatay sa kanyang ina. Pag nag-undergo siya ng therapy, mabubuksan muli ang lahat ng kanyang masasakit na alaala. Natatakot ako para sa anak ko. Pero alam mo kung ano ang tama. Hindi niya matatakasan habang buhay ang nakaraan niya, Brian. Kailangan niya itong harapin para tuluyang maghilom ang mga sugat niya. Brian, kailangan ni Madeline ng professional help. Huwag nating ipagkait sa kanya yon. At kailangan malaman ng otoridad ang tunay na nangyari. Hayaan natin silang magdesisyon kung anong dapat gawin. Pero... Kung gusto mo talaga makawala sa madilim na nakaraan niyo, gagawin mo kung ano ang tama. Sinamahan ko po si Brian sa pag-uwi niya sa bahay nila. Ayaw na po naming mag-aksaya ng panahon. Kakausapin na dapat namin si Madeline upang subukang ipaintindi sa kanya ang lahat. Pero naabutan naming nagkakagulo ang mga katulong pagdating namin. Bakit? Anong nangyayari? Ba't kayo nagkakagulo? Kanina pa po tumutugtog ng piano si Madeline. Ayaw po niyang tumigil. Pag pinapahinto namin, nagagalit po siya at nananakit. Ano? Madeline, anak! Hi, Dad. Kinilabutan po kami, Sir Jupiter. Nang tumingin siya sa amin at ngumisi. Pamilyar po sa akin ang nakita kong ekspresyon sa kanyang muka. Napahawak ako ng mahigpit sa kamay ni Brian. Pinagpapawisan ako ng malamig at naramdaman ko ang panginginig ng katawan ko. Hindi si Madeline ang kaharap natin. Anong ibig mong sabihin? Sinapian niya si Madeline. Kagaya niyang ginawa niya dati. Emma? Emma, please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Tumigil ka na. Huwag mo itong gawin kay Madeline. Alam kong hindi naging madali ang buhay mo, Emma. Pero wag mo naman sanang sirain ang buhay ng anak mo. Ang bata pa ni Madeline, no? May magandang kinabukasan pa naghihintay sa kanya. At bilang isang ina, alam kong hangad mong makakabuti para sa kanya. Shut up. Please, tumigil ka na. Maawa ka na sa amin. Tama na, please. Emma, nakikiusap kami sa'yo. Alam kong hindi ka masama. Sa loob-loob mo may natitira pang kabutihan dyan. Alam kong mahal mo ang anak mo. Mga baliw. Saan ka pupunta? Emma, wait! Itigil mo na to! Naririnig pa rin po namin ang malademonyong halakak niya habang tumatakbo siya papalayo sa amin ni hindi namin alam kung saan siya pumunta. Pero sinubukan pa rin namin siyang habulin. Umabot kami sa taas ng bahay, hinalugog namin ang bawat kwarto doon pero hindi pa rin namin siya nakita. Baka kung anong gawin niya kay Madeline. Huwag ka mawawalan ng pag-asa. Mahahanap natin siya. Diyos ko, gabayan niyo po ang anak ko. Madeline! Nasaan ka?
Madeline! Anak! Madeline! Emma, tumigil ka na please! Nagmamakaawa ako! Mommy, I'm sorry. Tama na po. Nasasaktan na po ako. Emma, ano ba? Tama na! Mommy, I'm sorry. Tama na po. Nasasaktan na po ako. I'm sorry, Mom. Mas gagalingan ko pa. Promise ko po yan. Huwag niyo na po akong saktan. Madeline! Ang anak ko. Tia, ang anak ko. Madeline, anak. Ikaw ba yan? Maghiwalay tayo para mas madali natin siya mahanap. I don't think that's a good idea. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama sa akin. Ang importante, mahanap natin si Madeline. Mag-iingat ka. Ikaw din. Lumiko po ako sa kanang bahagi at isa-isa na namang binuksan ng mga kwarto doon. Madilim at halos wala akong makita dahil patay sindi ang ilaw. Binuksan ko na lang ang flashlight ng cellphone ko para magsilbing gabay sa paglalakad. Madeline! Madeline, nasan ka? Magpakita ka sa akin, please! Huwag kang matakot. Nandito ako para tulungan ka. Hindi ko hahayaang saktan ka pa ng mami mo. Natigilan po ako nang makarinig ako ng iyak sa loob ng cabinet. Boses po yon ni Madeline. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa cabinet upang buksan ito. Sir Jupiter, aaminin ko pong nagdadalawang isip ako. Hindi kasi ako sigurado kung si Madeline ba talaga ang nasa loob o sinasapian pa rin siya ni Emma. Ni hindi ko alam kung ano ang posible niyang gawin sa akin. Pero tinatagan ko ang loob ko. Huminga ako ng malalim at itinatak sa isip ko na kailangan kong tulungan si Madeline. Hindi ako pwedeng magpatalo sa nararamdaman kong takot noong oras na yon. Madeline? Lumabas ka dyan, Madeline! Halika dito! Nakatalukbong po siya, Sir Jupiter, at kahit anong gawin ko ay ayaw niyang tumayo. Iyak siya ng iyak, nanginginig sa takot hanggang sa bigla na lang po siyang tumahimik at... Madeline! Sumuhuktam na fuerumikum ad infernum doctorus. Bigla akong sinugod ni Madeline. Galit na galit ang kanyang ekspresyon at sobrang lakas niya kaya't hindi ko siya nagawang itulak. Mabilis niyang hinawakan ng sobrang higpit ang leeg ko. Mabilis po akong kinapos ng hininga dahil sa sobrang higpit ng pagkakasakal niya sa akin, Sir Jupiter. Habang tinititigan siya ay hindi na si Madeline ang nakikita ko. Ang nasa harapan ko na noong oras na yon ay isang demonyong nais akong patayin. Akala ko po talaga ay yun na ang katapusan ko. Mabuti na lang at dumating si Brian at kaagad akong sinakluluhan. Tinulak niya palayo sa akin si Madeline at mabilis akong inilayo dito. Madeline! Habulin natin siya! Pero... Hindi natin alam kung anong pwedeng gawin ni Emma sa kanya. Kailangan natin siyang iligtas. Hinabol namin si Madeline sa baba. Naabutan po naming nagsisigawan ng mga katulong. Takot na takot. Pumunta raw kasi ng kusina si Madeline at kumuha ng kutsilyo. Pagkatapos ay dumiretso sa music room. Nagkatinginan kami ni Brian. Parehong takot pero tinatagan namin ang aming loob.
Mabilis kaming nagpunta sa music room at naabutan namin doon si Madeline. Pinapatugtog niya ang piano gamit ang dala niyang kutsilyo. Madeline, bitiwan mo yan. Please, makinig ka sa akin. Anak, huwag kang magpapadala sa ginagawa ng mami mo sa'yo. Makinig ka sa amin. Alam kong nandyan ka pa. Huwag mo hahayaang tuluyan kanyang makuha. Emma, ano ba? Wala ka ba talagang puso? Paano mo ito nagagawa sa anak natin? Sabay po kaming napasigaw nang makita naming itinaas ni Madeline ang kanyang hawak na kutsilyo patungo sa kanyang lieg. Ang kaliwang kamay naman niya ay pinapatugtog pa rin ng piano. Please, Madeline, makinig ka. Huwag mo itutuloy yan. Anak, huwag! Hindi ko kakayanin pag nawala ka sa akin. Huwag mo naman itong gawin. Please! May aninong nakatayo sa likod ni Madeline. Parang binubulungan niya to. Hindi, anak! Madeline, huwag kang makikinig sa kanya. Pakiusap! Wag! Madeline, wag! Madeline! Wala na po kaming nagawa ng tuluyang hiwain ni Madeline ang kanyang leeg at tila ba hindi pa siya nakontento. 3 beses pa niyang sinaksak ang kanyang sarili sa tiyan. Umagos ang napakaraming dugo kasabay ng pagbagsak ni Madeline sa sahig. Bulagta ang kanyang mga mata at nagkalat ang kanyang dugo sa sahig. No, hindi ito totoo. Madeline, Diyos ko po. Ni si Hinagap, hindi ko inaasahang 2 beses pala ako maglilibing ng anak. Una, si George. Ngayon, si Madeline. Hindi ko ma-imagine kung gaano kahirap para sa'yo ang lahat ng to. Pero, naniniwala akong malalagpasan mo to. Malakas ka at makakayanan mong pagsubok na to. Ang dami kong pinagsisihan. Pakiramdam ko, kasalanan ko ang lahat ng to. Ako pa yata mismo nagtulak kay Madeline sa kamatayan eh. Huwag mong sabihin yan. Hindi makakabuti sa'yo kung sisisihin mong sarili mo. Hindi po naging madali para sa amin na i-digest ang lahat ng nangyari. Mahirap kasing paniwalaan kahit kailan ay hindi ko in-expect na magbabago pala ang buhay ko nang dahil sa isang paranormal na pangyayari. Pero nagdesisyon po kaming dalawa ni Brian na huwag munang ituloy ang relasyon namin. Mahirap at masakit. Pero pagkatapos ng mga nangyari, ito ang pinakamabuting desisyon para sa amin. Ito na yata ang pinakamahirap na desisyong ginawa ko. Pero tama ka. Hindi pa siguro ito ang tamang panahon para sa atin. Kailangan mo nang maghilom ang mga sugat ng nakaraan. Masyadong komplikadong sitwasyon eh. Kaya, hayaan muna natin ang mga sarili natin na makarecover sa mga nangyari. I'm sorry kung nadamay ka pa sa gulo ng pamilya ko. Hindi ko sinadyang isali ka sa lahat ng to. Hindi mo kailangang mag-sorry. Naniniwala ako na may rason ang lahat ng nangyari. Hindi pa man to nagme-make sense sa akin ngayon. Pero naniniwala ako. Balang araw, malalaman ko rin ang rason. Sumunod po si Brian sa kanyang mga magulang sa Amerika. Ang huling beses po namin pagkikita ay nung libing ni Madeline. Sinadya ko pong hindi na makipagkita o makipag-communicate sa kanya mula noon. Alam ko po kasing masasaktan lang ako pag nakita o nakausap ko siya. Sir Jupiter, aaminin ko pong may pagmamahal pa rin ako para kay Brian. Kaya hindi madali sa akin ang bumitaw sa kanya. Pero kailangan kong tatagan ang sarili ko
upang magawa ang tamang desisyon. Okay, class. Don't forget your assignment, okay? At bukas naman may gagawin tayong exciting activity na sigurado ako magugustuhan nyo. Bukas, tuturuan kayo ni Teacher Thea kung paano magpiano. Okay ba yon? Sa ngayon po ay nakafocus ang atensyon ko sa pagpapalaki ng anak ko at sa aking trabaho bilang isang guro. Sinusubukan ko pa rin pong makarecover sa mga pinagdaanan ko noon. Gusto ko po kasing magsimula ng panibagong buhay. Malayo sa mga kababalaghan na minsan ay muntik ng sumira sa aking buhay. Mas pinili ko rin pong manatiling single upang mas makapag-focus ako sa mga goals ko sa buhay. 5 taon na po ang nakakalipas. Aaminin kong minsan ay naiisip ko pa rin si Brian. Pero kahit wala na siya ngayon sa buhay ko, masaya at kontento naman po ako. Payapa ang puso ko at wala na akong mahihiling pa. Magandang gabi, Sir Jupiter. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa channel ninyo na Kwentong Takip Silim. Ako nga po pala si Larry, isang simpleng negosyante ngayon dito sa Maynila. Gusto kong ibahagi ang kwento kong kababalaghan na naganap mga 20 years ago na rin ang nakakaraan. Estudyante pa lang ako. Marami nang naiipalan sa akin sa school. Feeling cool daw kasi ako. Lahat ng grupo, sinalihan ko, Sir Jupiter. Mapa-Legion of Mary, debating team, cheering squad, at Spirit Questers Club kung saan ko nakilala si Mason na isang half Filipino-American student. Si Mason ang dahilan kung bakit napahilig akong sumali sa mga paranormal activities ng mga paranormal groups, Spirit Questors, at mga medium outside the university. Larry, dude, bakit ngayon ka lang? Mason, dude. Sorry kung kanina ka pa naghihintay sa akin. Nahirapan ako tumakas sa parents ko eh. So, how did you get out of your house then? Tumulan ako from my window. Muntikan pa ako mabalian ng buto. You'll do everything and anything talaga ah. Makasali lang sa amin. Yeah! Just to join this ghost hunting tonight sa abandoned hospital sa Subic. Kaso, may problema eh. Anong problema? Wala sila Alanis, Kitchi at Barbie tonight. So wala tayong sasakyan. Hindi na itakas ni Kitchi yung car niya sa kapatid niya. Tsaka wala tayong medium. Wala si Barbie. May LBM daw. Okay lang yun, malakas naman ang third eye mo, di ba? Eh di tayong dalawa na lang. You know, I cannot go without them. Bagong bukas pa lang yung third eye ko. And besides, Alanis keeps my sanity. What do you mean? Well, siyang gumigising sa akin. Or nagpro-protect sa akin whenever I'm getting possessed by an entity or spirit. So paano, postpone ba? Sayang, gusto ko pa naman talagang maging kasing galing ninyong ghost hunters. Well, if you want, postpone muna natin yung lakad natin tonight. Join us na lang next Friday. Next Friday?
Yes, sa Sagada tayo mag-ghost hunting. May na-research kami nila Alanis na tribal spots doon na hindi pa napupunta ng ibang paranormal experts. 1 week na ghost hunting at exploration sa bundok yun. Ang sabi sa research, may mga rituals daw yung mga taong nakatira sa bundok na pupuntahan natin. Rituals and paranormal activities na hindi pa alam ng karamihan. Wanna join us? Sure! Okay, this Friday na yun ha. 5 a.m. yung sunduan sa may first gasoline station sa may NLEX, coming from Valenzuela. May sasakyan na susundo sa atin doon. Huwag ka malilate, okay? Yes! Sure! Ako pa ba? At dumating nga ang araw ng Biyernes. Friday the 13th pa pumatak sa kalendaryo ang araw na yun. Dahil hindi pa masyadong uso ang cellphone noon, nahirapan kaming magkontakan na magkakaibigan. 4 a.m. pa lang kasi, nasa NLEX gasoline station na ako. Ganon ako ka-excited. Nagpahatid pa ako sa tiyuhin ko na may kotse. Dumating ang saktong 5:00 habang nakaupo ako sa labas ng Jollibee outlet sa gasoline station. May shuttle bus na pumarada sa harapan ko. Luma yung bus. Ito yung tipong nakikita natin sa TV na bumibiyahe paakyat ng kabundukan na may top load o mga pasahero sa itaas ng bubungan. Sinilip ko kung nasa loob na sila Mason, Alanis at iba ko pang mga kasama. Pero wala sila doon. Isang lalaking mahaba ang buhok na sobrang moreno ng balat ang humila sa akin papasok sa bus at pinaupo ako sa bandang likuran. Halika na, nauna na sila. Sila Mason? Ba't di nila ako hinintay? Malay ko. Ongos nito ah. Kung may gusto kang sabihin, ilakas mo ang boses mo. Wala. Ako pala si Larry. Ikaw? Bugo ang tawag nila sa akin. Bogo? Matulog ka muna, Larry, para may lakas ka pagdating natin sa Sagada. Kapsat nga driver, paspartak ti drive tapno. Maidanon tayo, kadigti kapunan. Ano? Wala. Sabi ko sa driver, ingatan ang pagmamaneho. Matagal ang biyahe. Iba pa kasi ang daanan papuntang Baguio noon. 8 hours kami nag-travel paakyat ng Baguio. And another 6 hours paakyat pa ng Sagada. Habang palubak ng palubak ang daanan, parami ng parami ang mga sumasakay na mga kakaibang tao. Kakaiba sila sa paningin ko kasi iba ang kasuotan nila. Iba rin ang itsura nila. Mukha silang mga igrot sa itsura nila. Halos lahat sa kanila ay may tuldok-tuldok na tattoo sa noo at mukha. Nakakatakot ang mga dilaw nilang ngipin na hiwa-hiwalay. Mahilig silang ngumuya ng nganga at dumura sa loob ng sasakyan. Para silang hindi civilized.
Nasiwa at nahiya ako sa mga kababaihang matatanda na sumakay sa bubungan. Wala silang mga saplot na pangitaas. Nakalawlaw ang mga hinaharap nila at wala silang pakialam. Yung ibang kalalakihan naman, nakasayad na ang betlog sa sahig ng sasakyan habang nakasquat. Nakabahag ang karamihan sa kanila maliban kay Bogo na mukhang lumaki sa Maynila. Naiinip ka na ba? Ako naiinip? Masakit lang yung puwet ko eh. Kanina pa kasi ako nakaupo. Titig na titig ka sa mga katribo ko ah. Ngayon ka lang ba nakakita ng kankanay? Kangkanay? Bimtak kadi ti goma. Bumaba tayo kadi. Anak ti beach agtudo pa'y laing. Siguro saan mi anadanon ti ritual ni Apo. Anong nangyari? Sumabog ang gulong. Hanggang dito na lang ang sasakyan. Malayo pa ba yung site? Anong site? Ghost site. Mabilis na bumaba ng bus si Bogo, ang lalaking kakulay ng paso. Matangkad pala siya, malaki ang katawan at nakatapak lang. Doon na ako nagsimulang magtaka, kabahan at matakot. Lalo na nang makita kong puro tribong kangkanay ang bumaba mula sa bus. Sinundan ko sila sa paglalakad. Mabilis silang humakbang kaya tumakbo ako habang sumusunod sa kanila. Hindi ba nasabi nila Mason at Alani sa iyo yung exact address ng ghost hunting site? Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Sabi mo kanina sa NLEX, nauna na sila. Nauna na nga. Help! Tulong! Somebody help me! Tulungan niyo ako! Mason? Mason, nasan ka? Nagpasukan lahat ng mga kangkanay sa isang butas papasok sa ilalim ng napakalaking puno. Doon ko narinig ang boses ng kaibigan kong si Mason. Tumakbo ako papasok at laking gulat ko nang lumabas ako sa isang yungib. Isang maliit na daanan papasok sa isang kakaibang kuweba na hindi ko pa nakita sa Encyclopedia or National Geographic. May mga malalaking palayok na may mga kalansay ng tao. Napasigaw ako sa takot, Sir Jupiter. Gusto ko nang tumakas noon, pero nang makita ko si Mason na nakahubot-hubad habang pinapakuluan ang buong katawan niya sa loob ng malaking palayok, napadasal ako bigla ng 3 Our Father at 5 Hail Mary. Mason! Anong nangyari sa'yo? Alanis and the girls managed to escape. I was caught. Nilagay nila ako dito sa higanting palayok. Para kunin ang katas sa talimuyak ng tao. Pinapalambot pa lang siya ngayon ni Apo. Kaya hindi pa malakas ang apoy sa ilalim ng palayok. Larry, lulutuin nila ako. Papakuluan nila ako, Larry. Bago magkalasog-lasog ang laman ng kanuna yan, kukunin namin ang natipon na pawis, ihilaway, luha at idugo para gawing gamot sa sakit ng tribo. Ano? Papatayin yung kaibigan ko? Apo, nagdala ko ng isa pang reserba.
para gawin langis ang katas niya. Larry, ask for help. Takbo na! Ikaw ang susunod ng tribo na to! Saglala! Saglala! Tumakbo ako ng mabilis pero walang humabol sa akin. Nagkandara pa ako sa mga putikang batuhan sa daanan. Halos malaglag ako sa mga bangin dahil sa kapal ng fog sa paligid. Pero ang nakapagtataka, wala isa sa mga tribo ang nanakit sa akin. At parang kusang naglaho ang mga dinaanan kong trails. Kusang nabura sa paningin ko. Nang himalang makarating ako sa Maynila, ayaw na akong kausapin nila Alanes, Kitchi at Barbie. Kahit na anong gawin kong kwento. Hindi ko na rin nakita pa si Mason magmula noon. Isa ito sa mga karanasan kong hindi malilimutan kahit kailan. Magmula noon ay hindi na ako sumali sa anumang paranormal activity. Mas nag-focus ako sa pamilya at negosyo ko magmula noon. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko, Sir Jupiter. Sana'y may natutunan ang mga listeners ninyo sa aking kwento.